Kumusta? Mabuti! For today's video. Umagang kay ganda ang sarap gumising kapag maaliwalas at malinis ang paligid. Pahinga muna tayo sa linis serye ng araw na yan dahil sa dami ng aking nilinis dyan sa salas ay masasakit pa ang aking katawan. At sa pagod ko na nga ay hindi ko na nga nagawang ibaba yung carpet at pati yung upuan ni Lola. Lumabas nga muna kami ni Nilush para maglakad-lakad at magpaaraw at may isinabay na nga din ako ng mga itinapon na basura. Mga naiwan pa nga yan ng mga basura nung naglinis ako at hindi ko pa naisama sa mga naitapon. Andyan pa nga yung mga basura na itinapon ko nung naglinis ako ng kusina ni Nilush at hindi pa nga nakukuha ng truck ng basura. Tapos na ako maglinis ng kusina ni Nilush at tapos na din sa salas at hindi pa nga ako nangangalahati sa aking mga kailangan linisin. At ayun nga si Nilush at malaro sa Linda ang datingan at meron tayong pabulaklak sa kanyang tenga. Tuwing dumadaan nga kami dyan ay kumukuha ako ng bulaklak ng kalachuchi at gustong gusto ko ang amoy niyan at napakabango. At minsan nga inalo ko pa yung dahon para pumatak lamang yung bulaklak at bukod nga sa kalachuchi ay ang isa ko pang gusto na amoy ng bulaklak ay ang sampagita. Ay nga't pagtapat namin dyan sa building kung saan nakatira si Rapi ay sakto naman na papasok ang kanyang sasakyan. Agang-aga nga niyan ay nakagaling na agad siya sa taniman ng orange. Pabalik na nga kami niyan at nakapaglakad-lakad na din kami hanggang doon sa may pababa na lagi namin pinupuntahan. At bago nga kami umuwi, dumaan muna kami dyan at ibinili ko si Nilush ng abukado at sakto naman na mayroon pa silang tinda na klementina kaya ikinuha ko na din. Sa kipot nga ng daan papasok dyan ay nasagi na nga ni Nilush yung mais at nagpatak na. Bumili din pala ako ng luya at bala ko na magluto ng arroz caldo. Ay nga't kapag pabalik na ay binubuksan ko na ang aking magic umbrella dahil ng mga oras na yan ay masakit na din sa balat ang sikat ng araw. Ay nga't pagbalik namin ay malinis na yan lagayan ng basura at nakuha na ng truck yung aking mga itinapon. Hindi pa nga umabot yung carpet na itatapon ko pa nga lamang ng araw na yan. At kahit nga masasakit pa ang katawan ko ay pinilit ko na din na itapon at nang maalis ko nga yung carpet na yan ay mas lalong umalingasaw yung amoy. Sa sobrang tagal na nga ng carpet na yan at hindi din naman nalalabhan kaya sari-saring dumi at amoy na din ang nandyan. Nung hindi ko pa nga naaalis yan ay maraming excited na matanggal na yung carpet na yan at nung maalis ko naman ay mayroong nagsasabi na sayang daw yung carpet. Ano ba talaga mga ante ay hindi na nga maintindihan ang inyong ibig at kahit pa nga mahal yung carpet na yan ay kung amusi naman at may amoy na ay deserve na niya na i-let go at itapo na. Para sa akin ay mas maganda at mas malinis tingnan kapag walang carpet at mas mabilis din para sa akin na linisin. May kabigatan nga yung carpet na yan kaya hinati ko sa dalawa at hinigit ko na nga lamang para mailabas. Ay nga't kakalinis pa nga lamang dyan ay may panibago na naman tambak at kahit 2 piraso nga lamang yan ay nakakapagod din na higitin hanggang dyan. Hindi pa nga ako tapos dahil kailangan ko na ding itapon yung upuan ni Lola. Massage chair pala yan pero ni minsan ay hindi ginamit ni Lola ang pang-massage niyan. At sa tagal ko na nga din na umuupo dyan ay ni minsan ay hindi ko nga din naalala na gamitin niyang pang-massage. At dahil nga upuan niya ni Lola ay mayroon nga din nagtanong na hindi ba daw ako natatakot dyan. Nung namatay si Lola ay dyan ako umuupo araw-araw sa kanyang upuan kapag nandyan kami ni Nili sa salas at hindi ko nga alam kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot. At mas nakaramdam pa nga ako ng takot nung namatay ang anak ni Lola na panganay. Dyan din kasi siya umuupo kapag pumupunta siya dito sa bahay at sa sobrang takot ko nga ay inabot ako ng halos 2 taon bago ulit ako nakaupo dyan. Ay nga't nang ilalabas ko na sa pinto ay hindi magkasya at sabi sa akin ni Nilush ay itagilid ko kaya daw. At sinubukan ko nga na itagilid ang kaso ay hirap pa din ako na mailabas dahil hindi pa din kasya. At hanggat nang mapagod ang person ay sinubukan pa na magpamassage bago tuluyang itapon. At ay nga tinatanong ko si Nilush kung gusto niya ding magpamassage ay ayaw niya daw. Kung hindi nga lamang sana nababakbak yung balat at napupulbos yung pinakapom ay hindi ko pa sana yan itatapon. תודה שמעת בחדר תחת בחדר תחת שמות אין מקום. בחדר שלך. אין מקום גם בחדר שלי. בואי ג'ג'ג'ין. זה מה, אני דקדון, זה תתגד. ותורידי למטה את זה שמישהו אחר את החדר. הולכי את החדר. At dahil hindi ko pa nga mailabas ng pintuan ay tinatanong ako ni Nilush kung ano daw ang gagawin namin dyan ay kailangan na daw itapon. At inaalok pa nga sa akin ni Nilush at kung gusto ko daw ay ilagay ko daw sa aking kwarto. At biniro ko naman at sabi ko ito na lamang namin ilagay sa kanyang kwarto ay ayaw din naman pumayag at wala na daw dong space. Ay nga't sa wakas sa kapipilit ko na mailabas ay lumusot na din sa pinto. Meron nga din mga nakakapansin na bigla daw namamatay ang ilaw dyan sa labas.
kusa pong namamatayan at hindi dahil sa multo. Dito nga po sa Israel ay hindi uso sa kanila ang multo. Pero sa ating mga Pilipino ay likas na talaga sa atin ang pagiging matatakutin lalo na sa mga namayapa na. Kaya buti na nga lamang at ni minsan ay hindi nagparamdam si Lola. At dahil wala ngang gulong yung upuan na yan ay todo higit nga din ng person at nahirapan nga din ako na mailabas yan. At dahil dyan ko idinaan sa may hagdan ay doon ko na dinala sa may sulok na yon at tapunan din naman yon ng mga gamit. Mayroon pa nga akong naiwan na kahon na kailangan ko ding itapon at isinunod ko na nga lamang na ibaba din. Sa wakas ay naitapon ko na nga din ang carpet at upuan ni Lola kaya abangan ang mga susunod pa na mga itatapon natin. Winalis ko na nga din yung labas para maalis yung dumi ng mga naiwan. Mayroon din pala kaming hinihintay na tao na darating ng araw na yan at yun yung teknisya na mag-aayos ng telepono. At dahil magaling na nga si Nilush ay okay na sa kanya kahit may pumunta dito sa bahay na ibang tao. Hindi na siya nag-iiyak at hindi na siya nagagalit, hindi katulad dati nung mayroon ding nagpunta dito sa bahay na nag-ayos naman ng internet. Mayroon nga kaming bagong telepono dito sa bahay at dahil luma na yung aming ginagamit ay pinakisuyo ko na din kay kuya na palitan para mas maganda namang tingnan. Kuting! Kabayong! Bundan! Ay nga tapos nang ayusin at nagana na ulit ang aming telepono at pwede na ulit matawagan. Kapag may tumatawag nga dito sa bahay ay si Lola ang hinahanap at kalimitan nga ng tumatawag ay yung mga binibigyan ni Lola ng donasyon. At pagkatapos ay merienda time naman ni Nilush, mayroong yogurt, saging at clementina. Mayroon din mga nagsasabi na hindi daw magandang tingnan yung lamesa dyan sa gitna at hindi nga po natin yung pwedeng alisin dahil kumakain din dyan si Nilush at dyan din siya nagkukulay. Basta ang mahalaga ngayon ay malinis na yung salas, maaliwalas na at naitapon ko na din yung carpet. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at abangan nyo po ang ating mga susunod pa na mga linis serye. Maraming pong salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.